Everyone, narito na lang po si Len para sa ating ika-30th day devotion. Ayan, at video. At ngayon po ay nagse-celebrate tayo ng ika-40th birthday ng aking asawang si Papa Nelson Senyado. Happy birthday sa aking asawa. And sabi ko nga, maraming significant ang 40 dahil sinasabi nga ng mga tao na life begins at 40. But as I said, life begins when we know and believe to Jesus as our Lord and Savior. So, 40 days nag-ayuno nun or nag-fasting ang ating Panginoong Yesus. 40 days, 40 years din nang maglakbay ang mga Israelita sa ilang bago makarating sa Promised Land, and 40 days nang magkaroon ng bagyo or ulan na 40 days noong panahon ni Noe, o diba? So mga significant ng ating sineselebrate na birthday ngayon. But bago tayo magsimula ng ating devotion, huwag po natin kakalimutan ang mag-pray sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, para sa araw na ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo upang muli mag-aral kami na inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat pag-aaral namin ito, Panginoon, may matutunan ang bawat isa, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy niyong ingatan, Panginoon. Bigyan na malakas na pangangatawan ng aking asawa, Panginoon, na ngayon ay nagse-celebrate ng kanyang 40th birthday, Panginoon. Kalakasan, Panginoon, ng pisikal na katawan, kalusugan, Panginoon, mahaba pang buhay, Panginoon. At nawa gamitin niya ang kanyang buhay, Panginoon, upang mag-serve sa inyo, Panginoon. At maging buhay na patotoo para sa mga tao, kakilala niya at kaibigan at kapamilya, Panginoon, na ibahagi, Panginoon, ng kaligtasan na nagmumula sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang laging mataas ang inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu, Panginoon. At alam po namin na kayo ang hihipo sa puso, isip at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, upang maisabuhay o mai-apply sa bawat buhay ng bawat isa ang aming mapag-aaralan. Muli, ibinabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong Panginoong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito yung nakasulat sa Lucas 17:30. Sabi dito, ganoon din na mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Si Jesus nga yun, pero anak ng tao ang naging tawag sa kanya, diba? Message at kung ano nga daw ang nangyari sa mga halimbawa sa panahon ni Noe at ng Sodoma at Gomora. Ang pagdating din daw muli ni Jesus ay biglaan at di inaasahan. Application. Maaaring dalawang sitwasyon ang pag-usapan dito. Ang pagdating ni Jesus bilang sanggol noon at ang muling pagbabalik niya. Sapagkat iba sa inaasahan ng mga Israelita ang naging pagdating niya. Hindi sa kaarihan o mga palasyo, pinagbuntis ng isang berhen at karpintero ang ama dito sa mundo. Namuhay siya at lumaki na simpleng tao at nangaral o nakagagawa ng himala. Nagalit sa kanya ang mga relihiyosong mga pariseyo at tagapagturo ng kautusan dahil iba ang turo niya sa nakaugalian na nila. Pinapalaya ang mga tao, walang pinipili at di hinuhusgahan kundi tinatanggap ng may pag-ibig. Kaya sa galit ng mga iyon ay ipinapatay si Jesus sa krus. Ang muli naman niyang pagbabalik ay biglaan din at di pa natin alam ang mga susunod na mangyayari hanggang hindi pa ito nagaganap. So, ayun nga. So, kaya sa topic ko dito is, pwedeng dalawa kasi yung sinasabing sa pagdating ni Jesus. Kasi, di ba, yun nga, nung dumating siya, actually, naihula na ng mga prophet. Naihula na ng mga prophet nila, Prophet Isaiah. And, actually, kung sa aking nagiging pag-aaral ngayon at napapakinggan ng mga preaching, kahit nung sa moment pa lang ni Eva at Adan, makikita na doon na may mangyayaring merong kailangang dumanak na dugo. Dahil natatandaan niyo ba nung nagkasala si Eva at Adan, nung nalaman nila na sila ay hubad, ay nagdamit muna sila ng mga dahon. Yun yung ginawa nilang pansamantalang damit, di ba? Pero ang ginawa ng Diyos, kahit alam na nagkasala na sila Eva at Adan, ay tinawag pa rin at kinausap. Pero
nahiya na lumapit si Eva at Adan sa ating Panginoong Diyos dahil nga daw sila ay hubad kaya sila ay nagtago. So, ang ginawa ng ating Panginoong Diyos is dinamitan sila sa pamamagitan ng balat ng hayop. So, during that moment pa lang, meron na nangyaring may kailangang mamatay na hayop para makapagdamit ng maginhawa o maayos sila Eva at Adan. So, nagsimula doon, di ba? So, doon pa lang makikita natin na mangyayari talaga na may darating na tagapagligtas na hindi na mga hayop dahil sa mga Israelita nga, ang kailangan mong ihandog kapag ikay nagkakasala ay mga hayop na susunugin or kakatayin. But sa pagdating ng ating Panginoong Yesus na yun nga biglaan, pinagbuntis siya ni Maria na kung saan ito ay isang berhen dahil hindi pa ito nakikipagsiping sa kanyang fiancé or magiging asawa na si Jose. Tapos ang tatay naman niya si Jose, isang simpleng tao lang, isa itong karpintero, di ba? At kumbaga kahit sa simpleng paraan siya ipinanganak is hindi kagaya na inaasahan niya. Hanggang ngayon nga kapag papupunta kayo ng Israel, kagaya na kinuwento ng ng mga pastor namin or mga namin na nagpunta sa Israel, ang paniniwala pa rin ng mga Hudyo, hindi pa dumarating yung Mesiya o tagapagligtas. Binabantayan pa nila sa bundok ng Olibo or merong gate doon na pader na sinasabing doon daw darating yung hari. Kasi ang paniniwala nila, ang darating na hari at tagapagligtas ay magmumula sa mga kaharian. Pero hindi nila alam, matagal lang dumating 2,000 years ago na at nagawa na at napagtagumpayan na ni Jesus ang pagliligtas sa ating lahat, 'di ba? So, yun naman, ang karamihan naman na inaasahan ng iba at nasasabi ng iba is yun nga yung magiging second coming ni Jesus. Pero syempre, hindi pa yun nangyayari at hindi pa natin nakikitang mangyari. So, hindi pa natin masasabi kung ano yung mga mangyayari during that time. Pero, sa mga mababasa natin ng mga kwento sa Biblia na ipinapakita na during that moment pa lang is naroon na ang magaganap na gagawing pag-aalay ng ating Panginoong Yesus. Ma-amaze ka kasi hindi mo akalain, akalain mo yun, no? Si Jesus pala yun, no? Tapos, yung yung kasi di ba yung nagrereklamo ang mga Israelita kasi nasa ilang nga sila for 40 years. Imagine mo, pero kung iisipin daw, yung sa ilang, pwede daw yata yan na mga 40 days lang na makapunta sa promised land. Kaso umabot ng 40 years kasi nga, puro reklamador kasi ang mga Israelita. Kaya anong nangyari? Parang tumagal yung process ng pag-travel. So, ayun nga. Isa pang makikita nyo na intention na nandun na yung existence ni Jesus ay nung nagreklamo sila, may mga lumabas na mga ahas, napakaraming ahas, tapos pinagtutuklaw yung mga tao na mga nagre-reklamo. Tapos, syempre, nagmakaawa si Moises dahil siya nga yung nagdala sa mga Israelita sa ilang para makapunta sa promised land. Anong nangyari? Sabi, Lord, parang awa niyo naman po, marami namamatay sa mga Israelita. Ilang milyon yung mga Israelitang inilabas niya sa Ehipto, di ba? So, ang ginawa, ang sabi ni Jesus, ay ang sabi ng ating Diyos Ama, is gumawa ka ng isang kahoy na pa-cross, tapos gumawa ka ng ahas na silver or tanso. Tapos, kung sino ang tumingin doon ng mga nakagat ng ahas, mabubuhay. Dahil, tapos doon pa lang nire-represent na yun, diba? Kasi, kung makikita nyo sa mga medical hospital or sa mga medisina, diba? Doon nakuha yung idea na yun, na kapag tumingin sila, doon sa cross na yun na may ahas, is mabubuhay sila. So, doon pa lang makikita nyo na isa din yun, diba, ang ginawa si Jesus na ipako sa krus. At kapag tayo ay kinilala siya bilang Diyos at tagapagligtas, tayo ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa bawat mga insidente, ma-amaze ka na makikita, ay, oo nga, no? Kapag nung binasa ko nga or tinignan ko, tunay nga na nangyari yun na, kumbaga kaya naligtas ang mga tao kahit sabihin mga makasalanan, mga dapat talaga ay parusahan na mamatay or mawala dito sa mundo, 'di ba? Pero
kahit gaano ka pasaway na yung ginamit ko na term, kahit gaano ka pasaway ang mga tao, tinanggap at minahal pa rin sila ng Diyos at ipinadala pa mismo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus dahil walang kahit sinong karapat-dapat at walang kahit sinong malinis na pwedeng maging handog na pangtubos ng kasalanan kundi ating Panginoong Yesus lang. So, tiniis niya yon, kinaya niya yun para sa atin dahil sa pag-ibig at pagmamahal niya sa atin at pagmamahal din sa atin ng Diyos Ama. So, alam ko marami pa sa atin ang naguguluhan. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Minsan may iba kasi na ang tawag dito, nakakulong pa or alipin pa ng tukol sa mga batas na ano ba ang dapat gawin o hindi ba dapat na gawin. Ang pinakasusi lang po sa lahat para hindi kayo maguluhan is tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, pagsisiyan ng ating mga kasalanan at mamuhay tayo na naaayon sa kalooban ng Diyos. And yung isinasuggest ko nga sa bawat isa, di ba, na kagaya nito, ayan, magkaroon kayo ng dedikasyon sa inyong sarili na kahit isang araw, isang Bible verse na inyong pag-aaralan. Kung kagaya nitong ginagawa ko na pwede nyo naman gayahin, hindi ko naman ito pinagdadamot kung gusto nyo gayahin. And kasi bawat isa sa atin, merong iba't ibang pangungusap sa atin ng Diyos, lalo kapag the moment na naka-rest ka, pahinga ka, wala kang masyado iniisip, diyan mo mas maririnig yung pagsagot sa iyo ng Diyos sa mga halimbawa, mga bagay na nagugulan ka, kagaya dito, di ba? Kung iisipin mo, masyadong malalalim yung mga lesson ng Bible. Pero una, ayan, magkaroon ka ng quiet time, yung tahimik talaga. May sarili kang kwarto, o kaya may bed ka, pwede ka doon mag-aral. May notebook ka, may ballpen ka, meron kang Biblia na physical, o meron kang Biblia na sa cellphone. Tapos, ang tawag dito, doon, mag-ano ka ng kung ano yung mga naiintindihan mo. Tapos, ang isa din na suggestion ko is makinig ka ng mga preaching or mga sermon ng mga pastor or pari o kung sino man yung gusto mong pakinggan na na maiintindihan mo at mauunawaan mo. Tapos, doon ka mas magkakaroon ng enlighten na para, yun pala yung ibig sabihin nun, no? Pero, syempre, iniaano ko naman, maging balance sila kayo na hindi lang kayo sa isang tao makikinig, di ba? Minsan, pwede din na sa iba't ibang mga dinedicate ng Diyos na maging tagapagturo ng kanyang salita. Kasi, importante din na hindi lang tayo sa sarili nating karunungan mananangan, pero makikinig din tayo sa mga pinagkalooban din ng Diyos na mga karunungan, mga talagang nag-aral para sa mga dagdag na kaalaman na pwede nating matutunan. So, hindi naman yan mahirap basta dededicate mo lang ang sarili mo at sabi nga, kapag ka gusto, may paraan, pero pag ayaw, maraming dahilan. So, I pray sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng kagaya nito, ng quiet time and rest time para magbulay-bulay ng salita ng Diyos upang masigit nating makilala ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Yesus at ang banal na Espiritu. So, i-end na po natin ito into prayer. So, let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat sa panibagong aral na ito, Panginoon, naming napakinggan at natutunan, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay nakikita namin, Panginoon, na sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon, kayo ay laging nariyan pa rin, Panginoon, na inuunawa kami, pinapatawad, binibigyan ng inyong grasya at habag, Panginoon, upang sa bawat araw, Panginoon, kami ay magbago, Panginoon. Alam po namin na sa bawat araw ay hindi maiiwasan, Panginoon, na magkaroon kami ng mga kasalanan, Panginoon. Subalit alam namin, Panginoon, na mula nang tinanggap namin ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, ay nilinis nyo na kami, Panginoon. Kumbaga, kung halimbawa ang mga tao ay huhusgahan kami na, nakagawa ito ng kasalanan. Pero ang Panginoong Jesus ang magpapakita na we are paid by the wounds of Jesus on the cross, Panginoon, at sa kanyang ginawa, Panginoon, kami ay makakaharap sa mga tao, Panginoon, na may kapanatagan at kapayapaan sapagkat alam namin, Panginoon, na si Jesus ang makikita ninyo sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, ay patuloy niyong bigyan ng kalakasan, Panginoon, ng mga pagpapalang physical, spiritual, Panginoon, emotional, Panginoon, at
kung ito man ay sa aspetong pinansyal, Panginoon. Kayo po ang magdudulot at magbibigay sa amin ng mga ito, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, na mahal ninyo kami, Panginoon. At nais ninyo, Panginoon, na kami magbalik loob at mapalapit sa inyo. Muli, pinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong Panginoong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night na po sa ating lahat and God bless.